Pag sinabing 8 Elite phone, alam na natin na isa tong gaming phone. Pero kaakibat na rin yan yung mainit or mabilis sa pag-init din ng phone dahil masyadong powerful yung Snapdragon 8 Elite. Pero paano kung sabihin ko sa inyo merong isang phone na masyadong underrated na almost 8 Elite na rin yung performance pero mas malamig sa 8 Elite? At dyan papasok itong phone na to. At yung phone na yan ay itong iQOO Neo 10 Pro. Tara, pag-usapan natin. Pero bago yon, pag-usapan muna natin itong MagFlow Powerbank and MagFlow Wireless Charging ni Ugreen. Unahin natin itong Ugreen MagFlow Powerbank na may 10,000 mAh battery capacity. And ang kagandahan dito, supported din nito ang Qi2 charging. Meaning, supported din nito ang 25 watts wireless charging para sa mga iPhones natin. Kaya goods na goods to sa mga iPhone users out there and also sa ibang mga Android phones na supported ang wireless charging. And kung wala namang wireless charging support yung devices ninyo, meron na rin tayo ditong built-in USB-C cable na pwede natin gamitin para mag-wired charging sa mga devices na meron tayo. And at the same time, pwede rin natin gamitin na lanyard. Meron na rin tong straightforward battery indicator at isa pang USB-C port na pwede natin gamitin para sa pag-charge ng phone and also para i-charge yung mismong power bank. And yung pinaka nagustuhan kong ginawa nila dito, kahit na meron tong 10,000 mAh battery capacity, napaka-compact lang nito kaya hindi tayo mahihirapang dalhin at ilagay ito sa mga bags natin. Next naman dyan, itong ating Ugreen MagFlow Magnetic Wireless Charger. Naka-Qi2 support na din, kaya up to 25 watts din yung supported na charging speed para sa mga iPhones natin. Kaya goods to para sa mga iPhone users out there and also sa mga Android phone user na supported ang wireless charging. Compact at hindi din space consuming sa tables natin and also pwede nating ilagay sa bag kung magta-travel tayo. Up to 3 devices din yung pwedeng i-charge kaya panalo yan para sa mga wireless earphones na supported ang wireless charging and syempre para sa mga tao na merong smartwatch. Kaya kung gusto nyong i-check out itong dalawang product na to, pwede nyo pong i-check yung link dyan sa ating description o kaya dyan sa ating YouTube affiliate. And also, salamat kay Ugreen sa pag-sponsored ng video na to. Bali yung ginamit na chipset dito is yung Dimensity 9400. Kasabayan niya ng 8 Elite at almost performance na rin ng 8 Elite. Although mas mababa nga lang yung clock speed nito unlike sa mga 8 Elite chip, pero almost the same sila na performance at ang maganda, mas malamig to ng di hamak unlike sa mga 8 Elite phone na nagamit at na-testing natin before. Actually, nagawan ko na to ng full review before at nakagawa na rin kami ng extreme gaming test dito. At ang kagandahan pa dito, kung usapang presyo yung labanan, di hamak na mas mura to unlike sa mga Snapdragon 8 Elite phones na meron ngayon. Huwag na tayong lumayo, kumpara na lang natin siya sa iQOO Neo 10 Pro Plus variant which is yung kanyang version na merong Snapdragon 8 Elite. And kung isa side by side natin yung presyo neto, as you can see, nasa 23 plus thousand pesos lang ito. And then yung ating iQOO Neo 10 Pro Plus ay nasa 26 to 27,000 pesos. Actually, kapag nagkaroon pa nga tayo ng sale, mas bababa pa yung presyo neto. Pwede natin to mas-score sa 21 to 20,000 pesos. It depends kung meron tayong voucher. Ang kagandahan kasi dito, kahit i-compare pa natin to sa ibang mga Snapdragon 8 Elite phones out there, di hamak na mas mura at mas okay yung kanyang presyo unlike doon sa mga yon. And kung usapang performance, just I said, almost level lang talaga to ng Snapdragon 8 Elite. Dahil para sa mga hindi nakakaalam and also real talk lang din, once na pumalo yung Antutu benchmark score ng phone ninyo ng 1 million to 2 million, halos same lang sila ng performance. Magkakatalo na lang talaga sa mga tweaking, adjustment, and also doon sa temperature ng phone natin na makukuha natin gada game. Dahil iba-iba sila ng ginagawang cooling solution pagdating dito So ang gusto ko lang i-point out kung usapang performance lang naman, talagang lumalaban itong chipset na to. Just I said, nagawa na namin to ng extreme gaming test. Panoodin na lang po ninyo sa ating YouTube channel para magkaroon kayo ng idea. And the plus pa natin na meron tong extra dedicated chip which is tinatawag na Q2 chip. Which is isang extra chip na nag-handle ng mga gaming features na meron tong phone na to para hindi ganong ma-pressure yung ating Dimensity 9400 na nagre-result din sa hindi ganong kataasang temperature. And gusto ko lang ding i-emphasize na hindi lahat ng mga phone merong ganitong dedicated chip. And gusto ko lang ding linawin na itong Q2 chip na to the same na ginamit sa iQOO Neo 10 Pro Plus and also sa iQOO 13. Kaya talagang pamoso and also signature to ni iQOO sa mga gaming phones nila. But syempre, the coins has two sides. So yung downside nito dahil nga MediaTek chip siya, hindi pa siya ganun ka-optimize pagdating sa mga emulated game. Meron ding mga game na hindi pa ganun ka-supported agad yung mga FPS settings na supported sa ibang mga phones out there. Alam natin yan, lalo na kapag baguhan yung chip, talaga nangyayari yan. And actually, ganun din naman yung naging case ng 8 Elite nung una niyang release. Pero after kasi ng mga ilang buwan, nakakapag-adjust agad yung 8 Elite kasi na-optimize agad sila ng mga developer. Pero pagdating sa MediaTek, medyo natatagalan sila. Pero nung nag-check naman ako ng mga settings, okay na naman ngayon. Meron na tayong
ultra sa MLBB at yung iba pang mga settings na hindi available before, meron na po ngayon dito. But pagdating sa mga emulated game, just I said, yun yung medyo magiging problema talaga natin sa part na to dahil hindi sila ganun ka-okay pagdating sa optimization, lalo na pagdating sa mga graphics driver. But meron din ako mga napapansin and also meron din ako mga nakikita mga bali-balita sa Reddit na meron na rin gumagawa ng mga developer neto at kinakailangan na lang nating hanapin sa GitHub. So yeah, medyo need natin ng extra work or effort kung gusto natin maglaro ng mga emulated game. Kailangan talaga natin mag-deep dive pagdating sa mga needed drivers, files at kung ano-ano pa. Yun yung masasabi ko na super disadvantage na itong ating MediaTek Dimensity 9400 chip dito sa ating iQOO Neo 10 Pro. But pagdating sa ibang specs side nitong ating iQOO Neo 10 Pro, hindi tayo papahiya. Kagaya na lang ng display, napaka-solid. Meron tayong 144Hz LTPO AMOLED display. Magandang flagship specs yan para sa isang mid-range level phone. Meron na rin tong solid UI at kung matagal na kayo dito sa channel, alam niyo na isa to sa pinaka-favorite kong UI kahit na sa China ROM lang, which is Origin OS. And yung main reason kung bakit ko ito nagustuhan, magaan lang kasi siya at napaka-optimize niya para sa akin. Kung meron man ako makikita mga bug, napaka-common na lang and then napipix din naman agad nila once na nagbibigay sila ng update, which is I like. Pagdating naman sa battery capability nito, hindi din papahuli. Nasa 6,100 mAh battery capacity to na merong 120 watts fast charging support. And pagdating sa coolantness ng battery nito, wala tayong masasabi dahil tumagal lang naman to ng 5 hours plus sa ating extreme gaming test. And take note lang, tuloy-tuloy po kami naglaro ng game in max out settings dito sa phone na to na yon at tumagal siya ng 5 hours bago siya malobat. Pwede nyo panoodin yung extreme gaming test natin dito para magkaroon kayo ng idea. Pagdating naman sa camera part nito, hindi din tayo magsisisi. Talagang okay din. Meron tong dual camera setup para sa kanyang rear camera. And pagdating sa mga outputs na nakuha natin dito, dahil Vivo phone, nandyan pa rin talaga yung maganda and solid na color science sila. Maganda yung image processing, detail, vibrant, okay na okay din yung kanyang saturation at saka yung kanyang HDR capability. Pero syempre, kinakailangan pa rin natin anggulahan ng tama yung subject natin at maghanap ng proper source of light para mas magkaroon tayo ng mas maganda at makapag-nailed na mas okay and good looking photos. Pagdating naman sa video capability nito, kaya naman ito mag-shoot ng 4K at 60 and 30 FPS para sa main and then 1080p pa rin at 30 FPS para sa kanyang selfie camera, which is the only downside pagdating sa camera part nito. So in overall, kaya ginawan ko ulit to ng video para sa akin napaka-solid ng phone na to at nadaan lang talaga tayo sa hype ng 8 Elite kaya hindi natin masyadong napapansin yung mga valuable phones din na halos kasing lakas ng 8 Elite pero mas mura ng di hamak unlike sa mga phone na naka 8 Elite. At kung gusto nyo nga palang i-check ito mga parkoy, ilalagay ko yung link dyan sa description. And also kung gusto nyo pa ng more information about sa ating full review and also sa extreme gaming test sa ginawa namin dito, ilalagay ko rin yung mga links doon dyan sa description and also sa pin comment section para dagdag info at ma-check ninyo yung ginawa naming review. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Kita-kita ulit sa susunod.